plano ko pong kumuha ng sanlang tira or sanlang kolekta. Okay, I don't know what that is. So mamaya siguro i-explain ni Attorney Talaw. Okay lang po ba kahit sa barangay lang ang kasulatan o mas magandang abogado ang gagawa at sa barangay mag-uusap? Hindi ko rin Sige alam nga, yun, Attorney. Talaw. Oo. Yes, Attorney Yan po Dot, ang it's a katanungan. common ano po Yes yan po. word yung sanglatira ngayon na nag-evolve through the yung tradition ng mga hindi natin masasabing meron talagang kaalaman sa mga kontrata, pero doon lang sa nakaugilayan po ng tao kasi doon po sa sanglatira, Attorney Dot, doon based po doon sa mga na encounter ko, yung kanilang bahay is kanilang isasangla or yung meaning hindi mismo yung physical na bahay kundi yung pagtira po doon for a certain amount of money, let's say 100,000, ang bahay mo pwedeng tumira doon yung nagpahiram sa iyo ng 100,000 until such time na maibalik mo yung iniram mo sa kanya with interest. Sometimes yung nangyayari. So sa realidad po kasi ang meron tayo sa bangko, halimbawa ang talagang sanglaan diyan is yung real estate mortgage or yung REM, which is iba naman po yun. Ngayon yung katanungan natin diyan, Miss Annie, ano bang mas maganda gawin ba natin sa barangay o sa harapan ng abogado? Well, ang kasagutan po natin for purposes na maprotektahan po yung inyong karapatan. Oras na magkaroon kayo ng conflict doon sa inyong kasunduan, mas maigi sa abogado po muna, or bago kayo magbaranggayan. Kasi yung abogado po ang nakakaintindi kung paano ninyo i-apply yung batas doon sa inyong napagkasunduan. At hindi po yan mangyayari sa barangay na magtatanong kayo, ano bang magandang kasulatan namin, ilalagay namin dito sa aming kontrata doon sa barangay. Ang magagawa lamang po ng barangay ay sumaksi na kayo nagkasundo. Pero kung ano yung nilalaman ng inyong kasunduan, hindi po matutulungan kayo anong mas maganda. Kasi ang nakakaintindi po yan, mas lalong nakakaintindi ay yung abogado.